Nagpaalam akong muli sa mga amo ko upang bisitahin si Nicole at ipakilala ang kapatid niyang si Lance. May nararamdaman akong kaba pero buo na ang desisyon kong humarap sa kanila. Sa bahay ako dumiretso, napakalaki na ng pinagbago ng bahay. May second floor na rin ito. Dahil kinakabahan ay hindi ko pinahinto ang tricycle sa tapat. Ilang bahay pa mula sa amin ay doon na ako bumaba. Karga ang anak kong si Lance ay naglakad ako papalapit. May gate ba ang bahay at may doorbell? Pinindot ko iyon at hinintay kung sino man ang lalabas. Si Nicole o si Lando? Maya-maya ay bumukas ang pinto ng bahay. Sandali lang, boses ng isang lalaki. Kinabahahan ako, hindi ko alam kung tatakbo ako papalayo. Nagtatalo ang isipan ko. Kaya ko na ba talagang harapin si Lando? Maya-maya ay ang gate naman ang bumukas at nagulat ako dahil hindi si Lando ang nakita ko. Ibang lalaki at hindi ko kilala. Sino po ang hanap nyo? Tanong nito sa akin. Si Nicole andyan ba? Oo, dito ho. Sino nga po pala sila? Nancy, mama ni Nicole. Gulat na gulat ang lalaki sa sinabi ko. Bigla itong nagmano at tinawag ako mama. Nagtaka ako. Bakit tinawag niya akong mama? Sino ang lalaking iyon? Dali-dali akong inaya nito papasok ng gate at nasa labas pa lang ng bahay ay tumatawag na, Han? Ang mama mo andito. Mas lalo akong nalito nang tawagin niyang Han si Nicole. Maya-maya ay bumukas ang pinto at sa wakas ay nakita ko na ang anak ko. Mama! Sigaw pa nito at sinalubong ako ng yakap. Yakap niya ako na umiiyak habang karga ko si Lance. Hindi ko na din napigilan ang mapaiyak. Sobrang miss na kita, anak. Ikaw din, mama. Miss na din kita, sagot niya. Maya-maya ay kinuha nito si Lance at kinarga. Ang cute naman ng kapatid ko. Si Lance nga pala, anak ko. Oo, ma. Nabanggit na sa akin ng kasamahan ko sa trabaho. Sorry, anak. Sorry din masagot nito at niyaya na niya ako papasok ng bahay. Naupo kaming lahat sa sala at nagkamustahan. Sobrang namiss namin ang isa't isa. Ipinakilala niya ang lalaki na nagbukas sa akin ng gate. Ama, si Ted nga po pala asawa ko. Nabigla ako sa sinabi niya pero hindi ko pinahalata. Muling nagmano sa akin si Ted. Maya-maya ay nagpaalam ito. Iwan ko po muna kayo, ma, para makapag-usap kayo ng maayos. Okay, sige anak, sagot ko. Doon ay nalaman ko ang lahat kay Nicole. Na si Ted ang nakatuluyan niya at hindi si Lando. Nang tanungin ko kung bakit si Lando ang nakita kong kumakausap sa gumagawa ng bahay, nung pumunta ako ay sinabi niya na si Lando pala ang contractor ng bahay. Si Lando ang nangontrata ng pinapagawa kong bahay, ma. Iyon ang trabaho niya ngayon. Nangungontrata ng mga nagpapagawa ng bahay. Alam niyo bang hinahantay niya kayo, mama? Ha? Ako antay ni Lando? Bakit naman? Ano ka ba, ma? Mahal na mahal ka kaya nun. Yun ang palagi niyang sinasabi sa akin. Kaya nga na-realize kong wala talagang pag-asa ang nararamdaman ko sa kanya. Dahil ikaw lang ang bukang bibig niya mula nun pa. Kahit nga sa mama niya ay ipinaglaban ka niya, nakadama ako ng tuwa sa mga sinabi ni Nicole. Kamusta na nga pala ang mama niya? Nasa ibang bansa na sinama ng asawa niyang foreigner? Kung ganun nakapag-asawa pala ng kano si Eloisa. Si Lando, kamusta na siya? Asan siya ngayon? Ngumiti si Nicole sa tanong ko. Lumipad siya ng bahay, ma. Pero hayaan niyo at tatawagan ko para sabihing nandito ka na. Maya-maya ay pinakain ako nito at pinagpahinga sa silid na nilaan niya para sa akin. Pero bago ako pumasok sa silid ay pinasilip niya muna sa akin ang kanyang anak. Ang apo ko, natutulog ito sa silid nila. Napagod ako sa biyahe. Kinuha ni Nicole si Lance at nilaro-laro para makapagpahinga ako. Gabi na niya ako ginising ulit para kumain. Libang na libang naman. Ang anak na kalaro ang apo ko. 1 taon lang ang agwat ng edad nila. Mas matanda ang anak kong si Lance. Matapos kumain ay muli kaming nagbonding kasama ang asawa niya at ang mga anak namin. Nakakatuwa pagmasdan ang mga bata. Mabait at magalang din ang asawa ni Nicole. Maagang inantok ang mga bata at nang makatulog ay naglabas ng maiinom si Ted. Nagluto naman si Nicole ng pulutan. Hindi ako sanay uminom pero parehas palang umiinom. Ang mag-asawa, inaya nila ako at pinagbigyan ko naman sila. Ang sabi ni Ted ay may darating daw siyang bisita. Masaya naming sinimulan ang inuman at kwentuhan. Ilang minuto ang nakalipas na may nag-doorbell. Baka andyan na ang bisita ninyo, Nicole, saad ko kay Nicole na noon ay nasa kusina at kumuha ng dagdag na pulutan. Nataon naman na nagbanyo si Ted.
Nakisuyo sa akin si Nicole. Mapakibukas naman ang gate at kumuha lang ako ng pulutan natin. Agad naman akong lumabas upang pagbuksan ng bisita. Nakadalawang tagay pa lang ako noon pero medyo hilo na ako agad dahil hindi ako sanay uminom. Pero nawala ang hilo ko nang buksan ko ang gate dahil sa nakita kong bisita. Natulala, nabigla, nabatubalani. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang nangyayari sa akin ng oras na yon. Kinakabahan, ewan ko kung ano ang dapat maging reaksyon ko dahil ang bisita pala nila ay si Lando, ang lalaking pinakamamahal ko at ang ama ng anak ko. Bigla ay niyakap niya ako. Mahigpit na yakap na hindi ko alam kung dapat ko bang tugunin. Aaminin ko na sobra ko ring namiss ang yakap na iyon ni Lando. Ang init ng kanyang katawan at ang natural niyang amoy hanggang sa hindi ko na natiis. Niyakap ko din siya mahigpit at tuluyan nang pumatak ang aking luha. Inantay kita, Nancy, dahil alam kong isang araw ay babalik ka ulit. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Lando. Hindi ako nagmahal ng iba. Walang ibang lalaki ang nakabihag ng puso ko kundi ikaw lang. Hindi na namin napigil ang aming nananabik na labi. Hinagan namin ang isa't isa. Wala kaming pakiaalam kung nakabukas ang gate at kung may makakakita. Naghalikan kami ng ubod ng tamis. Pinuwi ang uhaw ng mga sabik na labi. Walang pagbabago sa aking damdamin. Walang ibang mahal ang puso ko kundi si Lando. Ganon din ang sabi niya sa akin. Wala siyang ibang hinangad kundi ang makasama ulit ako. Maya-maya ay lumabas ng pinto si Nicole. Nakangiti ito at nakatingin sa amin. Kita sa mata niya na masaya siya para sa amin ni Lando. Siguro naman magiging masaya ka na, Lando. Biro ni Nicole, kita ko din ang saya sa mukha ni Lando. Wala nang hihigit pa sa sayang nararamdaman ko. Ako higit na pinakamasaya dahil ang ama ng anak ko ay makakasama naming mag-ina. Ang lalaking pinaubaya ko noon para sa kaligayahan. Ng anak ko ay siya ding ipinaubaya. Ng anak ko para sa kaligayahan ko. Lumapit ako sa anak ko at niyakap ko siya. Nagpasalamat siya sa akin dahil handa daw akong isakrispisyo ang sarili kong kaligayahan para lang sumaya siya. Kaya naman iyon lang daw ang paraan para makabawi siya sa akin. Sabay-sabay kaming pumasok sa loob ng bahay. At doon ay sinabi ko kay Lando ang tungkol sa aming anak. Tuwang-tuwa ito at masayang pinuntahan si Lance sa silid. Nilapitan niya ito sa kama at hinaplos-haplos ang buhok at bahagyang hinalikan sa noo. Natutulog kasi ito at ayaw niyang gisingin. Ngunit kita mo sa mata niya ang excitement na mayakap ang anak niya. Hinayaan niya na matulog si Lance. Lumabas kami ng silid at sa sala ay sama-sama kaming nagkwentuhan. Nagbonding kaming mag-ina kasama si Lando at Ted. Madami kaming napagkwentuhan, mga pinagdaanan ko sa Maynila at kung gaano ko sila na-miss. Nalaman ko din kay Lando na tanggap na din ako ni Eloisa para sa kanya. Tinawagan pa nga nila si Eloisa sa video call upang makausap namin. Tuwang-tuwa si Eloisa nang makita ako. Masayang-masaya daw siya para sa anak niya. Kaya naman naging panatag ang kalooban ko na wala nang magiging hadlang sa pagmamahala namin ni Lando. Makakapiling ko na talaga ang lalaking pinakamamahal ko. Ang gabing yun matapos kaming mag-inuman ay sa silid na kami natulog ni Lando. Magkasama, magkatabi at magkayakap. Muli naming nilasap ang init ng pagmamahal na naudlot noon. Napakasarap ng muli naming pag-iisa dahil punong-puno ng pananabik. Pangako, Nancy, hindi na tayo magkakalayong muli. Yun ang sabi ni Lando na sinang-ayunan ko naman. Ilang beses kaming nag-akyat panaog sa tuktok ng ligaya bago kami tuluyang nakatulog. Kinabukasan ay maaga kaming nagising dahil excited na si Lando sa kanyang anak. Sabik na siya na makilala siya nito. Hindi naman naging mahirap kay Lando na mapalapit sa anak niya. Ang totoo pa nga niyan ay nagkasundo silang dalawa. Kaya sobrang saya ko talaga. Matapos ang ilang araw na pananatili sa bahay, ay inuwi na kami ni Lando sa kanyang bahay at namangha ako sa ganda noon. Palibhasa ay pangungontrata ng bahay ang trabaho niya. Kaya maging ang sarili niyang bahay ay napaganda niya din. Masaya kaming nagsama. Buo na ang pamilya namin. Wala na sanang problema. Pero isang araw ay tumawag si Nicole at may ibinalita na nakapagbigay sa akin ng matinding kaba. Galing daw sa bahay si Ariel, ang kanyang ama at hinahanap daw ako. Ano ang pakay niya? Bakit kailangan pa niyang bumalik? Matagal ko na siyang inalis sa buhay ko at kinalimutan. Ayon kay Nicole ay humingi daw ito ng tawad sa kanya at nais ding humingi ng tawad sa akin. Pinatawad ko na siya, ma. Kahit naman papano ay siya pa din ang ama ko.
Pero wag kang mag-alala dahil hindi ko naman tinuro ang bahay ninyo. Alam ko naman na mahal mo si Lando. Salamat anak at pasensya ka na ha. Maring napatawad ko na ang papa mo pero hanggang doon na lang yon. Naiintindihan ko ma. Kaya nga hindi ko binigay ang address mo dyan, saad ni Nicole. Payat na payat daw ito at halatang may sakit ayon kay Nicole. Hindi ko naman nilihim kay Lando ang mga sinabi ni Nicole. Ang sabi nito sakaling nais ni Ariel na makausap ako ay papayag naman siya. May tiwala ako sa'yo mahal. Alam kong hindi mo ako iiwan. Niyakap ko ito ng mahigpit. Kayo ang buhay ko ng anak natin. Saad ko dito. Ilang araw pa ang lumipas nang muling tumawag si Nicole. Ma, andito ulit si Papa at hinahantay ka. Hindi daw siya manggugulo. Gusto niya lang daw personal na makahingi ng tawad sa inyo. Nagpaalam ako kay Lando at pumayag naman ito. Sa bahay nila Nicole ay halos maiyak si Ariel sa paghingi ng tawad sa akin. Tama si Nicole. Ang laki ng ipinayat nito. Bagsak na bagsak ang katawan. Nakadama ako ng awa kahit papano dahil sa sinapit nito. Ang sabi niya kasi ay iniwan na daw siya ng babae na kinasama niya noon. At mag-isa na lang siya sa buhay. Patawarin mo ako, Nancy. Napakalaki ng pagkukulang ko sa inyo ni Nicole. Napatawad na kita, Ariel, pero hanggang dun na lang yon. Pansin ko na ang lungkot sa mukha nito sa sinabi ko. Lumuluha pa ito, pero hindi na ako para madala pa ng mga luha at pag-iyak niya. Tumigas na ang puso ko at wala na din talaga akong nararamdaman para sa kanya. Maya-maya ay nilapitan ako ni Lance. Mommy, tawag pa nito. Nabigla din si Ariel. Anak mo? Tanong pa niya. Oo, sagot ko. Nasa labas kasi si Lando sa kotse kasama si Lance at inaantay ako. Marahil ay nakalabas ng kotse si Lance, pero mas nagulat si Ariel nang lumapit si Lando at kuhanin si Lance. Nagkatinginan ang dalawa. Pasensya na saad ni Lando, okay lang paalis na din. Naman ako, sagot ni Ariel. Agad ding nagpaalam si Ariel at mabilis na umalis, ni hindi na nga nakapagpaalam kay Nicole. Pag-alis nito ay agad din kaming umuwi nila Lando at Lance. Ilang buwan lang ang lumipas ay nabalitaan namin na pumanaw na si Ariel. TB pala ang sakit nito na nakuha sa pag-iinom at paninigarilyo. Dahil sa pagkamatay ni Ariel ay tuluyan na akong naging malaya. Malaya na sa tunay kong asawa. Malaya nang makapagpakasal sa lalaking tunay na nagmahal sa akin, nang lubusan